Mga kapak, labo-labo na ngayon ang nangyayari sa impeachment Pero syempre kahit ano pa ang mangyari diyan sa impeachment, kanya-kanya pa rin pasikat diyan. Kasi ang impeachment ito ay hindi ordinary court. Sorry. Parang naglalaga ako agad. Kaumpi siya. Kapag ibig sabihin, ang impeachment court ay isang hindi siya civilian court o kaya hindi siya yung parang kumbaga political court o hindi siya criminal court. So ang impeachment ito ay politika. Kahit malinaw ang ebidensya or walang ebidensya, pero usually may ebidensya yan kasi hindi yan papasa sa sa Kongreso yung mga allegation para madala sa Senado. Pero mga pa, ang kasi ang political, ang impeachment ay isang politika, di ba? Ang labanan diyan hindi although sa batas dapat sa ebidensya, pero ito ay nakukulayan ng politika. Yes mga kaupak, ang isang impeachment ay ito yung mga top opisyal ng ating bansa na kung saan sila ay ito yung pamamaraan para disiplinahin o mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan na inatang ng taong bayan. So mga kaupak, ano nga ba ang mga nai-impeach? Ang presidente, ang vice president, ang Supreme Court, ombudsman, COMELEC, yung mga constitutional body na kumbaga pag ikaw ay na-appoint ng presidente, tinatanong mo na utang na loob kapag ikaw ay inappoint sa mga higher position na yan, sa mga impeachment official, pero ang vice president, alam naman natin na hindi yan appoint ng presidente. Yung iba, katulad ng Supreme Court, katulad ng ombudsman, at saka mga COMELEC, yan kapag ikaw ay nandyan pa lang, tumatanaw ka ng utang na loob. Pero kapag ikaw ay inappoint na ng Pangulo, kinakalimutan mo na ang utang na loob, ang salitang utang na loob. Pero sa mga Pilipino, hindi yan ay iwasan. Kapag tayo, alam naman natin yan, sa atin, sa sarili natin, kapag meron tayo taong nag-angat sa atin, tinatanaw natin ng utang na loob. Pero iba ang usapan. Kapag ikaw ay opisyal na gobyerno, kapag ikaw ay opisyal na gobyerno at nai-appoint ka sa mga ganyang posisyon, hindi ka na nagbabase kung tumatanaw ka ng utang na loob, kung sino yung naglagay sa'yo sa posisyon, bumabase ka na kung ano yung ebidensya kumbaga based on evidence. Hindi ka na nagbabase, ay hindi ko to actionan kasi ito malapit sa presidente. Hindi. Doon ka na nagbabase. Pero ang impeachment mga kaupak, ito ay political court. Kumbaga ito yung mga dumidisiplina sa mga official natin, katulad ng binanggit ko, yung matataas na official, yung mga constitutional body, vice president, pababa, presidente pala, pababa, ay impeachment ang katapat nila. So ngayon, mga kabak, sino ba ang nag-impeach? Ang Kongreso. Kasi usap-usapan ngayon sa mga DDS na bakit daw si Sara i-impeach na binoto ng taong bayan na 32 million. Tama, binoto si Sara ng 34 million. Pero mga kabak, sa batas kasi, hindi yun excuse para gumawa ka na, umabuso ka na sa kapangyarihan kung ano ang meron kang posisyon ngayon. Di ba? Kasi ang dumidisiplina rin naman sa iyo, mga congressman. Although ang congressman, konti lang ang bumoto niyan. Pero yung kasi ang proseso ng batas. Ang mga congressman, kung pagsasama-samahin mo, malaki rin ang boto niyan. Kung pagsasama-samahin mo. Kaya nga, ang mga congressman, sila yung inatasan ng batas para magsagawa ng isang impeachment case kung sakasakali tingnan kung meron ba ito nilabag o mabuso ba ito sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang mga congressman, sino ba mga congressman? Ito yung by district sa ating bayan na kung saan kinatawan natin. Ang tawag nila doon boses natin sa Kongreso. O pagsamasamahin mo ang kanilang boto, parang ganun din yan. Kasi halimbawa, iba-iba naman yung mga lugar ng congressman. So ngayon mga kapak, ang tanong, ini-impeach daw si Sara dahil sa pagbabanta. Ini-impeach si Sara dahil sa nagastos yung 125 million at saka yung mga liquidation na hindi maipaliwanag, yung mga tatawag nila na meron daw 125 million na naubos lang ng 11 days, di ba?
or naubos lang ng 24 hours, sabi nung isang lumantad na Madriaga, no, na isa sa mga bagman ni Vice President. So ngayon mga kapak, ganito, may bilang na dyan sa Senado. Ilan ba ang kasi nagpapagalingan ang depensa at saka ang prosecution. Ngayon mga kaupak, ang sinasabi kagabi ni Robin Padilla, dapat maging hindi lang one-sided ang prosecution. Maling-mali doon si Robin Padilla, mga kaupak. Kasi ang trabaho ng prosecutor na ipos o patunayan ang akusasyon na inatang sa kanila dahil sila yung nag-imbestiga. Natural, kung ikaw ay isang lawyer sa kabilang side, dapat one-sided ka lang. Hindi katulad ng sinasabi ni Robin Padilla. Dapat, kasi trabaho ng prosecution na patunayan nila sa husgado o sa impeachment court ang mga aligasyon laban sa nasasakdal. Ngayon, ang trabaho naman ng depensa, depensahan ang mga akusasyon at yung tinatawag nila na panatiliin, hindi naaabuso ang karapatan ng kabilang side, yung ini-impeach naman. So ngayon, hindi pwede sabihin ng Robin Padilla, kung meron man dito na one-sided o kaya pair lang, o lang, kumbaga ay siya ay, lang siya dito ay, hindi siya bias, no? Ito ay mga judge. Kasi sila yung magdesisyon kung may bigat ba ang kaso na isinampa sa Vice President. May bigat ba ang impeachment na isinampa sa Vice President? Sila ay dapat ay neutral. Hindi sila yung katulad ng prosecution na dapat neutral. Hindi. Sila nga yung nagpupose. Sila nga yung nagpapatunay na may ginawa, may nilabag o may inabuso ang Vice President. Kaya si Robin Padilla, natatawa ako. Dapat, di ba, si Robin Padilla siguro naman, kasi mga kaupak, alam mo, nagtrabaho din kasi ako sa isang senador. Ang pagkakaintindi ko, yung mga senador, meron yan ng mga chief of staff. At karamihan dyan, sa mga chief of staff, hindi lang ako sure, puro yan attorney. Dapat ang lumalabas sa bibig ni, kinukonsultan muna niya o tinitingnan niya muna yung kanyang mga pagtatanong. O kaya yung kasi may mga binabasa naman sila doon, pwede mo naman sabihin di ba? Kasi, tingnan mo, parang hindi dumadaan sa lawyer yung mga sinasabi niya. Although, hindi maganda tingnan, lumalabas na nagiging mangmang si Robin Padilla pagdating sa impeachment. Kasi, ang mga troll, ang mga DDS, sinasabi na, bakit pinagpapatuloy ang impeachment? Wala naman, ang nagastos lang naman ni BP Sara, 125, samantala yung mga malalaking opisyal, matataas, mas malalaki pa, hindi sila na impeachment, na sampahan ng impeachment. Kasi mga kaupak, iba yun. Yung mga sinasabi nila na yung malalaking departamento, malalaking opisyal, matataas na opisyal, hindi sila sasampahan ng impeachment kasi meron sila tamang liquidation. Diba? Hindi katulad ni Sara Duterte na yung mga liquidation niya, kumbaga questionable. Diba? At saka hindi lang yon. Kaya siya ini-impeach dahil nagbanta siya sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Nagbanta siya, nagmura at kung ano-ano. Di ba? Hindi yun maganda. Kahit tingnan mo yung kasaysayan ng ating politika sa Pilipinas, tingnan mo, meron ba isang Vice President na nagbanta sa isang Pangulo? So, hindi yun Kasi kung gagawin natin yun, na hayaan na lang natin, lalabas na, okay lang pala. Magmura, okay lang pala. Yung opisyal nga natin ng gobyerno, dapat hindi yung natuturikable yung mga, yung mga tao, Kumbaga, hindi nagiging maganda sa okay lang pala. Kaya dapat, pag mga ganyan, kahit mataas ka ng opisyal, dapat meron kang disiplina sa sarili mo. Especially ikaw, dahil yung Vice President, ikaw dapat yung pinakamodelo ng ating bayan. So ngayon, mga kawak, kasi ang sinasabi nila, mas mahal daw ay yung gastos ng impeachment araw-araw. Halimbawa, 900 million. Halimbawa lang, 100 million, 50 million, yung nagastos niya na ipapaliwanag dapat niya ay kumbaga barya lang kumpara sa ginagastos yung tinatakbo ng trial
ng hearing. Pero hindi kasi yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan doon, dinidisiplina ang isang mataas na opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan na galing sa taong bayan. Hindi yung kung malaki yung gastos, hindi. Kasi batas yan. Hindi pwede na ikaw ay mataas ka na opisyal, ay abusado ka. O hindi pwede mataas ka na opisyal, gagawa ka ng mga liquidation na kaduda-duda. Di ba? Kailangan, kapag ikaw ay mataas na opisyal, dapat tinitingnan mo na, kumbaga, yung sumusunod ka sa batas. Di ba? Rumirespeto ka sa kapwa mong opisyal ng gobyerno o mga kasama natin sa gobyerno. Ganun dapat. Hindi porking mataas ka, ma-influensya ka, pwede ka na lumabag sa batas. Nobody above the law. Di ba? So ngayon, ano ba ang number? Naku mga kaupak, yun. Kasi sabi, ang usap-usapan, 1/3, 2/3. Di ko alam yung mga ganun. Sorry ha, mahina ako sa math. Pero sabi nila, kung sakasakali daw, dapat daw makakuha si Sara, dapat baka may bumoto na 16 senador para makumbik si Sara Duterte. Paano yun? Kung 16 ang kailangan, aba, malabo si Sara Duterte makakukumbik kasi ilan ba yung makakakampi. Kaso ang tanong, makakabuto ba sila yung mga nakakulong katulad ni Margoleta, katulad ni Jinggoy, di ba? Kasi dapat yun, hindi ganun ang roles. Pero meron kasi ang batas na ang Supreme Court, meron desisyon dyan na kapag ang isang suspendido o wala doon sa participation ay hindi sinasama sa bilang. Kasi sinasabi ng iba, dahil 21 na lang, or ilan ba ang mga senador na natitira? 21, no? 22. O, ba ganyan. So ngayon, kapag binis mo sa 2/3 o 1/3, mababawasan ngayon yung bilang. Kung ang kailangan ng batas doon sa ay 16, ay kung ito ay magiging mabibilang yung, hindi mabibilang yung 16, ay yung dalawa na nakakulong na. So, ibig sabihin, hindi na siya magiging 16 ang kailangan. Kahit ano na lang, 14, ganun. Kasi, kung 2/3, no? Pero hindi ko alam kung ano yung mga 2/3 na yan, no? Kung paano yung kinukompute. Pero, mga kaupak, nagdesisyon si Chis Escudero na susundin kung ano yung nasa batas. Pero, sa batas kasi, hindi maliwanag. Paano kung wala ang kulang na ang mga senador? Di ba? Meron na desisyon ng Supreme Court na kapag ang 24 ay wala yung ibang senador, hindi sila allow makaboto. So, hindi sila sa 1/3 o 16. Pero mga kaupak, alam nyo, kahit paikot-ikutin pa tayo ng mga eksperto ng magaling, ang impeachment court ay isang political court kung saan sinasabi lang nila na based on the evidence. Pero, depende yan. Kasi kung sino ang nakaupo, natural, yun ang mananaig. Kasi halimbawa, ang presidente, siya yung nai-impeach. Natural, hindi gagawa siya ng paraan. So, ngayon, bilangan. Sino ba ang papanig? Meron na yan mga computation. Kung sakasakali si Sara ma-impeach, wala natatakbuhan yung ibang senador. Kung sakasakali naman puwabor kay Sara, pag tumakbo si Sara, meron kalulugaran. O kaya maaari i-promote ka ni Sara, ikaw gawin si president o speaker. Pero ang tanong, sigurado ba yun? So, karamihan sa mga politiko ngayon naninimbang. Pero ang hindi po natin maitago na ang impeachment ay isang politika. Kahit may ebidensya, hindi yun nagbibase sa number.